Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Easter Angel na humingi ng tulong matapos hindi maabot ang belo ng Inang Maria, kinaaliwaan ng netizens. Liwanag sa dilim graduation performance sa Sarangani, hinangaan online. Mga estudyante na kumanta ng kanilang entourage song matapos mawala ng kuryente, trending. Mga katutubo na nakapagpatapos ng mga anak sa elementarya, dumalo sa graduation suot ang tradisyonal na kasuotan. Dalawang runners binawian ng buhay sa gitna ng half marathon sa Kazakhstan. At sa trending showbiz balita, kay Lynn Alcantara, tuluyan ng in-unfollow sa Instagram si Kobe Paras. At R&B singer Jason Derulo, may concert sa Pilipinas sa Nobyembre. Sure kung ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, tuwing Semana Santa, inaabangan at dinadagsa ng mga Katolikong Pilipino ang tradisyonal na salubong na siyang tanda ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Pero ang pagdiriwang ngayon, muntikan pang mapurnada. Ang batang anghel kasi na siyang dapat magtatanggal sa itim na belo ng Inang Maria ay hindi ito maabot. Ang cute na tagpong pinusuan ng netizens, tinutukan ni Arnold Herrera. Madalas gawing kabiruan ang mga katagang palakasan ng guardian angel. Karaniwan itong ginagamit sa mga sitwasyon kung saan nahaharap sa bingit ng panganib ang isang tao dahil din mismo sa kanyang kagagawan. Pero kakayanin mo ba kung ganito ang guardian angel mo? Hindi ka abot! Aliw na aliw ang mga netizen sa kwelang tagpo na ito. Kuha sa harap ng parokya ni San Isidro Labrador sa Pulilan, Bulacan, umaga ng Easter Sunday o Pasko ng muling pagkabuhay. Sa viral video ng uploader na si Brian, maririnig ang batang anghel na humihingi ng tulong sa kanyang mama habang nakalambitin sa ere at pilit na inuunat ang kanyang braso at kamay. Bahagi kasi ng pagdiriwang ng Easter sa lubong ang pagtanggal ng belo kay Maria bilang tanda ng pagtatapos ng kanyang pagluluksa. Cute na pagrereklamo nito, hindi raw niya maabot ang itim na belo na nakasuot sa Birheng Maria. To the rescue naman agad ang isang tauhan ng simbahan para maanduhan ang mistulang paglipad ng bata sa ulo ng Birhen. At ilang sandali lamang ay naging matagumpay naman ang pagbabagong bihis ni Maria na siya namang sinundan ng palakpakan mula sa iba pang nagsisimba. Hindi rin napigilan ng ibang mga nanonood na matawa sa good vibes na hatid ng Chikiting sa video. Sa akin namang panayam sa uploader ng video, tulad ng paghingi ng bata ng tulong sa kanyang mama, naaalala din niya kung paano din nagsilbing liwanag ang kanyang ina sa panahon ng pagsubok. Ang naturang eksena daw ay sumasalamin din sa kung paano hinarap ng kanyang ina ang buhay ng may tikas at ngiti sa kanyang mga labi. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, ngayong graduation season, maraming mag-aaral ang nagtapos at inani na ang kanilang mga napagtagumpayan. At bukod sa pagtanggap ng awards at diploma, ay isa sa inaabangan ang pagkanta ng graduation song bilang tanda na rin ng kanilang pagtatapos. Tulad na lang ng isang eskwelahan na ito sa Sarangani na ginawang next level ang kanilang graduation song na hinangaan naman ng netizens. Ang kanilang liwanag sa dilim version, panoorin sa trending report ni Dustin Bayog.
Hinangaan ng maraming netizens ang grandeng graduation performance na ito ng Alabel National High School na mula sa Alabel, Sarangani Province. Nag-viral kasi ang kanilang liwanag sa dilim performance para sa kanilang ika-54th graduation kung saan sinorpresa ng batch Sidlak 2024 to 2025 ang lahat nang buksan nila ang flashlight ng kanilang mga cellphone kasabay ng pagpatay ng ilaw. At hindi lang basta pag-ilaw ng flashlight ang nagpamangha sa lahat, kung hindi ang kanilang sabay-sabay na choreography at tila bumuo pa ng wave of lights habang inaawit ang liwanag sa dilim. Sa viral ngayong Facebook post ay umabot nga sa higit 200,000 reactions at 10 million views. Kabilang sa mga nag-comment dito ang nagsilbing trainer ng naturang batch na si Sir Alan Sumalinog na sinabing hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa kooperasyon ng mga mag-aaral upang magawa ito. Samantala ang liwanag sa dilim version na kinanta ng batch Sidlak ay isinunod sa version ng SB19 member na si Pablo para sa isang action series. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, the show must go on. Tila ito ang naging mantra ng mga estudyante sa isang paaralan sa Diplahan, Zamboanga, Sibugay nang mawalan ng kuryente sa kalagitnaan mismo ng kanilang graduation ceremony. Paano ba naman kasi ang mga estudyante ay mismong kumanta ng kanilang graduation entourage song habang patuloy ang pamimigay ng diploma para sa mga nagtapos? Ang naging kaganapan, panoorin sa trending report ni James Galange. Ika nga ng karamihan, graduation season na naman at muli na namang babandera online ang ilan sa mga naging kaganapan sa kani-kanilang graduation ceremonies ng iba'y kinaaliwan at hinangaan. Gaya na lamang ng pangyayaring ito sa Diplahan National High School, Zamboanga, Sibugay, kung saan biglang nawalan ng kuryente sa gitna mismo ng pinaka-espesyal na araw ng kanilang mga estudyante. Kitang-kita kasi sa video ang tila tiis ganda ng mga estudyante dahil sa matinding init ng panahon, gawa na rin ang suot nilang toga. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin nilang sabay-sabay na kumanta ng kanilang graduation entourage habang nagmamarcha ang mga nagsisipagtapos. Ika nga ng uploader, no electricity, no problem. Kaya naman kapansin-pansin ko paano pa rin na-enjoy ng mga estudyante ang kanilang bayanihan sa araw ng kanilang graduation. Umani naman ito ng mga nakakaantig na reaksyon mula sa mga netizen na ayon sa ilan, bukod sa nasa tono pa rin ang kanilang pagkanta, isa raw itong patunay na matinding kagustuhan ng mga estudyante makapagtapos at hindi masira ang isa sa pinakamahalagang araw ng kanilang buhay. Habang may mga netizen rin na nagpahayag ng kanilang pagkabahala na dapat raw ay may nakahandang generator ang mga paaralan, lalo na sa mga importanteng okasyon gaya ng graduation. Samantala, kwento ng uploader, ganito ang naging sitwasyon hanggang sa matapos ang pagmamarcha at agad din bumalik ang kuryente pagkatapos nito. Umani na mahigit 1 milyong views at libo-libong reactions ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, ang araw ng pagtatapos ay panahon kung saan kinikilala at pinaparangalan ang pagsusumikap ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Ngunit bukod sa mga mag-aaral, dito rin po kinikilala ang sakripisyo naman ng mga magulang na siyang nagtaguyod sa pag-aaral at sumuporta sa pangarap ng kanilang mga anak. Kaya ngayong graduation season, tunghayan ng kwento ng mga katutubo mula sa Rizal na sa harap ng mga hamon sa buhay ay nagawa pa rin makapagpatapos ng mga anak sa eskwela. Ibabalita yan ni Rose Babiera.
Sari-saring kwento ng tagumpay sa harap ng iba't ibang hamon sa buhay. Ito ang kwento na nangingibabaw tuwing panahon ng graduation o ang araw kung saan pinararangalan ng mga mag-aaral sa kanilang pagsusumikap na makinig sa guro, magpasa ng mga proyekto at maipasa ang mga pagsusulit sa eskwela. Lahat ng ito, tinitiyaga ng mga estudyante para lamang makausad sa mas mataas na antas ng edukasyon. Sa kabila ng mga suliranin na kinakaharap hindi lamang para matuto, ngunit pati na rin ang problema sa bahay, sa pera at para sa ilang katutubo na humaharap sa hamon ng modernisasyon, ang pagpapanatili ng kanilang lahi. Kaya naman, sa isang mensahe ng pagbati, kinilala ng National Commission on Indigenous People Calabarzon ang mga magigiting na magulang mula sa hanay ng mga katutubong pamayanan sa kanilang sakripisyo na itaguyod ang pag-aaral at tumayo bilang suporta sa pangarap ng kanilang mga anak na nagsipagtapos ng elementarya sa Magata Manggahan Elementary School sa Sitio Manggahan, Daraitan sa Tanay, Rizal. Sa viral na video ng graduation ceremony ng nasabing paaralan, kita ang ama ng ilang batang nagsipagtapos na nakasuot pa ng kanilang mga tradisyonal na kasuotan, nakasabay na magmarsya at umakyat sa entablado para ipagdiwang ang pagtatapos ng mga anak na siya namang pumukaw sa damdamin ng marami. Ang uploader na si Crystal Joy Escoban, hindi rin naitago ang pagkaantig sa sandaling iyon. Aniya, nakaka-proud ang mga ama ng bata na hindi nahiya na ipakita ang kanilang lahing pinagmulan at patuloy na niyayakap at pinahalagahan ang kanilang kultura at tradisyon. Marami rin ang sumang-ayon sa kanya na nagpaulan ng pagbati sa comment section at sumaludo sa mga katutubong ito na patas na lumalaban sa buhay, maiangat lamang ang antas ng kanilang pamumuhay. Batid pa ng ilan, naway magsilbi itong inspirasyon at paalala, lalo na sa susunod na henerasyon, na huwag makalimot sa lahing ating pinagmulan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa panahon ngayon, kahit saan ka lumingon, malaki ang tsansang makakita ka ng mga taong tumatakbo o ika nga nila ay nasa running era. Pero munting paalala sa mga runner dahil bagamat nakabubuti sa katawan ang naturang aktibidad, ay kailangan pa rin pong mag-ingat. Dalawang runner kasi sa bansang Kazakhstan ang binawian ng buhay sa gitna mismo ng half marathon. Ang mga detalye ay ihahatid ni Millie Borja. Dalawang runner ang nasawi sa isang half marathon na ginanap sa lungsod ng Almaty sa bansang Kazakhstan. Kinilala ang mga nasawi na sina Akoyan Saliev, 84 na taong gulang, at si Akhmadi, 21 taong gulang. Si Saliev ay nawala ng malay sa unang bahagi pa lamang ng karera, sa bahagi ng starting line, habang si Akhmadi ay tinatayang nasa 16 km na ng kanyang pagtakbo nang ito ay biglang bumigay at binawian ng buhay. Base sa ulat, kapwa mga regular participants sa mga long-distance running events ang dalawa at ilang beses na ring sumali sa iba't ibang lokal na takbuhan sa bansa. Ang kanilang biglaang pagkawala ay lubos na ikinagulat hindi lamang ng mga membro ng kanilang pamilya kundi ng buong komunidad ng pagtakbo sa Kazakhstan. Isinagawa ang half marathon sa ilalim ng inisyatiba ng corporate foundation na Courage to be the First, isang organisasyong madalas magdaos ng mga sports at endurance events sa bansa. Libu-libong katao ang lumahok sa nasabing takbuhan, kabilang na ang mga profesional at amateur runners. Agad na rumisponde ang mga medical personnel sa lugar ng kaganapan, sumalit hindi na nailigtas pa ang dalawang runners. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng kanilang pagkamatay. Gayunpaman, ay inaasahang kasama sa mga tinitignan ang posibleng heat stroke o pagod bunsod ng mahabang pagtakbo at posibleng init ng panahon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, lalo pang umugong ang usap-usapang hiwalay na raw sina Kailin Alcantara at Kobe Paras. Ito'y matapos i-unfollow ng aktres ang basketballista sa Instagram. At American singer Jason Derulo magbabalik Pinas sa Nobyembre. Mga detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Talagang di nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens na tuluyan ang in-unfollow ni Kailin Alcantara si Kobe Paras sa Instagram. Ito'y sa gitna ng mga napapabalitang hiwalay na silang dalawa.
Pero sa kabila nito, makikita ang nasa listahan pa rin ng mga fina-follow ng basketballista sa IG ang aktres. Una rito, itinanggi ng PBA legend na si Benji Paras na nag-break na ang kanyang anak na si Kobe at girlfriend nitong si Kylene. Magunita na November last year nang mapabalitang exclusively dating ang dalawa na nananatiling tikom ang bibig sa tunay na estado ng kanilang relasyon ngayon. Samantala, sa iba pang balita, after 9 years, magbabalik Pilipinas ang American R&B singer na si Jason Derulo, ang nagpasikat ng mga kantang Savage Love, Trumpets, It Girl at Talk Dirty. Nakatakdang mag-concert sa Mall of Asia Arena sa Pasay City sa November 22. Sa ngayon ay wala pang ilabas sa detalye pagdating sa presyo ng tickets at seat plan. Kung matatandaan, May 2016 ang huling magtanghal sa bansa si Jason Derulo. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.